Ayan, so medyo nakuha na ni Caitlyn yung... Hey, what's up mga kasepak? Kumusta na kayong lahat? At nandito nga ako sa arcade gym ng HTC Jensen. At nandito nga yung mga players. Meron silang practice game dito. At nandito nga yung daughter ko na si Caitlyn. Sinama ko siya dito kasi walang pasok. It's weekend. Kasi gusto niya rin talaga maglaro ng sepak takraw. Kaya binilang ko siya ng sapatos ng pang takraw niya. Yan o, color green. Pwede na yan panglaro. Next time na lang yung nanyang kapag malaki na siya. At tinanong ko nga siya dito kung ready na siya. Ang sabi niya, oo daw, ready na daw siya. Excited na daw siya sumipa. At eto nga yung gagamitin kong bola, yung may tali. Tuturuan ko siya dito kung paano mag ball control. Let's go. At eto na nga, ready na kami dito. Binuhat ko pa siya at na-realize ko na hindi na talaga siya baby. Kasi 2 years ago nung siya ay 3 years old pa lang, sumasabay na siya sa akin sa paglalaro ng sepak takraw. Ito yung video namin noon. Ang daming ang nag-react dito kasi ang cute-cute daw kasi sumasabay daw siya sa papa niya. Ito talaga yung bonding namin tuwing maghapon na habang naglalaro ako ay sumasabay din siya. Kaya ako naman as father, super proud kasi mahilig din yung daughter ko sa sports ng papa niya. Wow! Kaya ngayon 5 years old na siya, lagi niyang sinasabi sa akin na gusto niya talaga maglaro ng sepak takraw. Kaya ito na yung time na tuturuan ko siya ulit. Syempre unang-una para sa mga baguhan, huwag kalimutan mag-stretching, napaka-importante to. Stretching from head to foot. Even sa mga pro players, huwag kalimutan to kasi kapag walang stretching, pwede ka magkaroon ng injury. Kagaya sa akin dati, nagdiretso agad ako sa court, walang stretching. Nagpalo-palo, ayun, pag roll spike ko, biglang na-injured yung shoulder ko. Kaya huwag baliwalain ang stretching mga kasepak. At pagkatapos nga ng stretching ay tinuruan ko na siya dito kung paano sumipa ng bola. Unang-una pinasipa ko muna siya sa bola using the front kick. As long as matamaan niya lang, okay na yun. At next na nga dito yung tinatawag nating in-step or inside kick. Ito talaga yung karaniwang ginagamit natin sa pagsipa or pagkontrol ng bola. Ayan, so as you can see, ginaguide ko siya dito at inaangat ko yung paa niya para malaman niya kung paano yung proper execution sa pagsipa ng bola. Ayan, so medyo hirap pa siya dito sa inside kick. Kaya ginawa ko dito, pinakita ko sa kanya kung paano ko sinisipa yung bola using the inside kick. Okay, i-guide ko siya ulit dito. Hawakan ko ulit yung paa niya at sisipain niya yung bola. Okay, siya na yung gagawa dito. Sisipain niya na yung bola. Ayan, so medyo nakuha na ni Caitlyn yung inside kick. Okay, next, sa tuhod na naman kami. At papakita ko sa kanya dito kung paano gagamitin ang tuhod sa sepak takraw. Ayun, so tumama nga yung bola sa ulo ni Caitlyn. Ang sabi niya okay lang daw siya, hindi naman masakit kasi malambot daw yung bola. Kaya take note sa mga baguhan, wag muna kayo gagamit ng matigas na bola. Recommended ko yung TKO ball. Kagaya nito, hindi masyadong matigas. Kaya kung gusto niya mag-order, PM nyo lang ako, meron ako nito. Ayan, so marunong na nga si Caitlyn gumamit ng tuhod, left and right. At balik naman kami dito sa inside kick. Nakita ni Caitlyn kung paano maglaro yung HTC Wildcats dito. Gusto niya raw gayahin yung roll spike. Sa tamang panahon kay tuturuan kita at magagawa mo rin yan. And that's it mga kasepak, natapos ko naturuan yung daughter ko. Good job Caitlyn, next time ulit. I wanna buy food. You wanna buy food? Wala ba na ako money?